Liza, huwag mong madungisan ang pangalan ng mga Mendoza sa harap ng Diyos. Pirmahan mo ang pag-amin na ito o hinding-hindi mo na muling makikita si Nina. Ang boses ni Senyora Pilar ay mahinahon halos parang isang bulong ng panalangin, ngunit ang bawat salita ay may talim ng isang labaha. Sa loob ng pribadong kapilya ng mansyon ng mga Mendoza, ang amoy ng mamahaling insenso at mga sariwang bulaklak ay tila naging lason sa boses ng matanda. Nakaluhod si Liza sa matigas na sahig, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa puting papel na inilapag sa harap ng altar. Ito ang gabi ng kanilang linggo, ang family prayer. Ang tradisyon na ipinagmamalaki ni Senyora Pilar sa buong Cebu ang imahe ng isang banal at mapagkawang-gawang pamilya. Ngunit sa likod ng mga nakasinding kandila at mga estatwa ng santo, isang bitag ang unti-unting sumasakal kay Liza. Makailangan ba talagang gawin ito? Ang mahinang boses ni Adrian. Ang asawa ni Liza ay bumasag sa katahimikan. Hindi siya makatingin sa kanyang asawa. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang ina, ang kanyang mga balikat ay nakayukod duwag sa harap ng otoridad ni Pilar. Adrian, kailangan nating protektahan ang ospital. Ang asawa mo ay nagnakay sa pondo ng charity. Kung hindi siya pipirma, mapipilitan tayong tumawag ng pulis. Gusto mo bang makita ang anak mo na bumibisita sa kanyang nanay sa loob ng rehas? Tugon ni Pilar, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Liza. Napanga ng tingin si Liza, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may halong galit. Nagnakaw, ma? Alam ninyong lahat na ang bawat sentimo ng pondong yon ay napunta sa mga pasyenteng hindi makabayad? Ginamit ko ang sarili kong sweldo, ang sarili kong ipon para punan ang kakulangan ng ospital. Paano ninyo nagagawang baligtarin ang katotohanan sa harap ng altar? Ang katotohanan ay kung ano ang nakasulat sa dokumentong ito, Liza. Mariing sabi ni Pilar. Ikaw ang finance manager. Ang mga audit report ay nagpapakita ng irregularidad sa ilalim ng pangalan mo. Pumili ka, pirmahan mo ito. Iwanan mo ang mansyon na ito ng mag-isa o sisiguraduhin kong sa kulungan ng bagsak mo at kailanman ay hindi mo na mahahawakan si Nina. Ang panggalan ni Nina ay tila isang saksak sa puso ni Liza. Si Nina, ang 8 taong gulang na batang itinuring niyang sariling laman at dugo. Naalala ni Liza ang bawat gabi ng pagpupuyat niya sa ospital, ang bawat sakripisyo niya para lamang maging karapat-dapat sa pamilyang ito. Inisip niya na sa pamamagitan ng pagiging isang mabuting asawa at mahusay na tagapamahala ng kanilang negosyo, patatanggap din siya ni Pilar. Ngulit mali siya. Para kay Pilar, siya ay mananatiling isang outsider, isang babaeng galing sa probinsya na hindi kailanman papantay sa kanilang dangal. Tumingin si Liza kay Adrian, nagbabasakali na may makikitang kahit katiting na pagmamahal o hustisya sa mga mata nito. Adrian, tulungan mo ako. Alam mong hindi ko magagawa yon. Ikaw ang kasama ko noong binuo natin ang budget para sa charity foundation. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Iniwas ni Adrian ang kanyang paningin. Ang kanyang boses ay malamig, mas malamig pa sa hanging dala ng aircon sa loob ng kapilya. Liza, gawin mo na lang ang gusto ni Mama. Para ito sa danggal ng pamilya. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Kung talagang mahal mo si Nina, hindi mo hahayaang masangkot siya sa iskandalong ito. Nanlalamig ang buong katawan ni Liza. Ang lalaking pinang-akuan siyang poprotektahan sa hirap at ginhawa ay siya mismong nagtutulak sa kanya sa bangin. Napagtanto niya na hindi lamang si Pilar ang kaaway niya rito. Ang kanyang asawa ay kasabwat sa pagpatay sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang tumayo si Liza. Pinahid niya ang kanyang mga luha at kinuha ang panulat. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Sa sandaling iyon, may kung anong namatay sa loob niya, ang pag-ibig niya kay Adrian, at ang respeto niya sa pamilya Mendoza. Pepirma ako, sabi ni Liza, ang kanyang boses ay matigas at puno ng pait. Ngunit huwag ninyong isipin na dahil nakuha ninyo ang pirma ko, ay nakuha ninyo na rin ang aking pagkatao.
Ang bawat kasinungaling ang sinabi ninyo ngayong gabi sa harap ng Diyos ay babalik sa inyo. Pangako ko yan. Mabilis niyang nilagdaan ang dokumento. Ang papel na iyon ang nagsilbing katibayan ng kanyang pagpapakumbaba. Ngunit para kay Liza, ito ang kanyang deklarasyon ng digmaan. Ngayon, umalis ka na. Utos ni Pilar, halata ang tagumpay sa kanyang boses. Ang mga gamit mo ay nasa labas na. Huwag mo nang susubukang pumasok sa silid ni Nina. Mula ngayon, ang bata ay nasa ilalim ng pangangalaga ko. At sisiguraduhin kong malilimutan niya na nagkaroon siya ng isang inang magnanakaw. Hindi na sumagot si Liza. Tumalikod siya at lumakad palabas ng kapilya. Sa bawat hakbang niya sa mahabang pasilyo ng mansyon, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang bawat sakripisyo na tila tinatapon na lang sa basura. Nadaanan niya ang silid ni Nina. Bahagyang nakabukas ang pinto at nakita niya ang bata na mahimbing na natutulog ya, kap ang kanyang paboritong manika. Gusto niyang pumasok, gusto niyang yakapin ang bata at sabihing babalik siya. Ngunit nakita niya ang dalawang security guard na nakatayo sa dulo ng pasilyo, naghihintay na ilabas siya. Lumabas si Liza sa malaking pinto ng mansyon. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila nakikiramay ang langit sa kanyang kalagayan. Ang kanyang dalawang maleta ay basang-basa na sa gilid ng gate. Narinig niya ang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ng mansyon. Ang mabigat na kahoy na pinto na kailanman ay hindi na muling magbubukas para sa kanya bilang bahagi ng pamilya. Sa gitna ng dilim at lamig ng ulan, tumayo si Liza sa harap ng gate. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa dambuhalang bahay na naging kulungan niya ng 8 taon. Ang paghikbi niya ay nalunod sa ingay ng kulog, ngunit sa kanyang isip may isang tanong na patuloy na umaalingaw. Bakit kailangang siya ang itapon? Kung siya naman ang tanging nakakaalam ng mabaho at madilim na sikretong itinatago ng mga Mendoza sa ilalim ng kanilang mga banal na dasal. Sa kaniyang bulsa naramdaman niya ang isang maliit na bagay, ang susi sa kanyang lumang apartment sa Bohol na matagal na niyang hindi nabibisita. Hindi alam ni Pilar, hindi alam ni Adrian, na sa pagpapaalis nila sa kanya binuksan nila ang pinto para mahanap ni Liza ang katotohanang matagal na nilang ibinaon sa lupa. Liza wiped the rain from her face, her eyes flashing with a newfound resolve. The Mendozas thought they had won by taking her daughter and her dignity. They didn't know that Liza Mendoza was no longer the submissive wife they could manipulate. She was now a woman with nothing left to lose and everything to fight for. Bit-bit ang kaniyang mga maleta, naglakad si Liza palayo sa mansyon. Bawat hakbang ay isang panunumpa na babalik siya, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang magpapabagsak sa tor ng mga kasinungalingan ni Senyora Pilar. Nagising si Liza sa tunog ng isang sirang electric fan na humuhag-init sa loob ng isang maliit at madilim na silid sa isang transient house sa kanto ng Collins Street. Malazo ito sa malambot na kama at amoy lavender na silid niya sa mansyon ng mga Mendoza. Dito ang hangin ay amoy amag at usok ng mga sasakyan mula sa labas. Ang lamig ng ulan kagabi ay tila pumasok sa kanyang mga buto, nag-iiwan ng mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang tanging kagamitan na nag-uugnay sa kanyang dating buhay. Ngunit pagbukas niya ng social media, ang unang bumulaga sa kanya ay ang opisyal na pahayag ng Mendoza Medical Center. Management announcement. We wish to inform the public that Ms. Liza Mendoza is no longer affiliated with our institution. An internal audit is currently ongoing regarding financial discrepancies. The Mendoza family remains committed to integrity and transparency. Nabitawa ni Liza ang kanyang phone. Hindi lang siya pinalaya sa bahay. Sinisira rin nila ang kanyang pangalan sa buong Cebu. Sa mundong ginagalawan niya, ang reputasyon ay lahat. Sino pa ang magtitiwala sa isang finance manager na inakusahan ng pagnanakaw ng pamilya Mendoza, ang pamilyang kilala sa pagiging santo ng parokya? Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga kaibigan at dating kasamahan sa trabaho. Ang unang 3 ay hindi sumagot. Ang pang-4, si Maria na isang auditor, ay sumagot, ngunit ang boses nito ay puno ng takot.
Liza, wag mo muna akong tawagan. Nagbabanta si Senyora Pilar. Sinabi niya na sinumang tutulong sa iyo ay mawawalan din ng trabaho. Patawarin mo ako, kailangan ko ang trabahong ito para sa pamilya ko. Bulong ni Maria bago mabilis na ibaba ang linya. Ramdam ni Liza ang panliliit. Ito ang hiya, ang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay may nakaturo sa kanyang libu-libong daliri, binabansagan siyang magnanakaw at walang utang na loob. Upang kahit paano ay makaramdam ng kontrol, nagpa siya si Liza na pumunta sa bangko. Kailangan niyang kumuha ng pera mula sa kanilang joint savings account ni Adrian. Yon ang perang pinaghirapan nilang dalawa sa loob ng 8 taon. Yun ang gagamitin niya para kumuha ng abogado at makuha muli si Nina. Sa loob ng bangko, naramdaman ni Liza ang kakaibang tingin ng mga teller. Dati ay binabati siya ng mga ito nang may malawak na ngiti bilang Mrs. Mendoza. Ngunit ngayon ang mga ngiti ay napalitan ng pilit na galang at mabilis na pag-iwas ng tingin. "I'm sorry, Mrs. Mendoza. I mean, Miss Liza," sabi ng teller habang nakatingin sa screen ng computer. "Hindi ninyo ma-access ang account na ito." "Anong ibig mong sabihin? Joint account namin yan ng asawa ko." Giit ni Liza, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. "May request po na natanggap ang bangko mula kay Dr. Adrian Mendoza kaninang umaga. Ang account ay inilagay sa ilalim ng sole ownership at tinanggal ang inyong pirma bilang authorized signatory. Sinabi po sa dokumento na may legal separation na nagaganap at ang pondo ay pag-aari ng Mendoza Medical Corporation." Napaatras si Liza. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila sasabog sa kanyang dibdib. Legal separation. Wala kaming tinipirmahang ganon. Hindi niya maaaring gawin ito. "Ma'am, sumusunod lang po kami sa utos ng may-ari ng account. Ayon po sa record, ang lahat ng deposito rito ay galing sa sahod ni Dr. Adrian at sa corporate funds. Wala po kaming magagawa." Lumabas si Liza ng bangko na tila isang ligaw na kaluluwa. Wala siyang pera, wala siyang trabaho, wala siyang pamilya. Ang lahat ng kanyang pinagpaguran, ang walang taon ng pagtitipid, ang pag-aayos ng kanilang finances, ang pagpapalago ng kanilang ari-arian ay ninakaw sa kanya sa loob lamang ng isang gabi. Ang pinakamasakit ay ang katotohanang si Adrian mismo ang humila ng gatilyo. Hindi lang siya naging sunod-sunuran kay Pilar. Naging aktibo na rin siya sa pagdurog kay Liza. Naupo si Liza sa isang bench sa tapat ng kalsada, pinapanood ang mga jeepney na nagdaraan. Naalala niya noong bagong kasal pa lang sila ni Adrian. Noong wala pa silang mansyon at sa isang maliit na apartment lang sila nakatira. Nang hako si Adrian na kahit anong mangyari, hinding-hindi niya hahayaang maghirap si Liza. "Kahit anong bagyo ang dumating, Liza, ikaw ang priority ko. Ikaw ang pamilya ko," sabi ni Adrian noon habang hawak ang kanyang kamay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Liza. Ang pamilya para kay Adrian ay ang kanyang ina at ang kanyang apelyido. Si Liza ay isa lamang dekorasyon na maaari nilang itapon kapag hindi na kailangan. Kinuha ni Liza ang kanyang wallet. Mayroon na lamang siyang natitirang 3,000 piso. Sapat na ito para sa ilang araw na pagkain at matutuluyan. Pagkatapos nyon, wala na. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang wallet, nakita niya ang isang maliit na litrato ni Nina na nakasingit sa likod ng kanyang ID. Ang ngiti ng bata ay tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Naalala niya ang boses ni Nina. "Nanay, huwag kang iiyak ha, Brave. Si Nanay." Humigpit ang hawak ni Liza sa kanyang wallet. Tumayo siya ng tuwid at inayos ang kanyang damit. Hindi siya maaaring sumuko. Kung mawawala ang kanyang dangal, kailangang mahanap niya ang katotohanan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit na botika, hindi kalayuan sa kanyang tinituluyan. Alam niyang kailangan niya ng lakas. Ngunit habang naglalakad, napansin niya ang isang itim na sasakyan na tila sumusunod sa kanya. Isang mamahaling SUV na pamilyar sa kanya.
Huminto ang sasakyan sa kanyang tabi at bumaba ang salamin nito. Hindi si Pilar ang nandoon, kundi ang kapatid ni Adrian na si Clarice, ang babaeng palaging naiinggit sa posisyon ni Liza sa ospital. Ang bilis naman ng karma, Lisa. Pang-uuyam ni Clarice habang nakasuot ng mamahaling sunglasses. Balita ko wala ka na palang pera, kahit pambili ng kape. Gusto mo bang bigyan kita ng konting bariya? Para naman hindi ka masyadong magmukhang pulubi sa kalsada. Ano kailangan mo, Clarice? Malamig na tanong ni Liza. Wala naman. Gusto ko lang sabihin sa'yo na sinimula na naming ayusin ang silid ni Nina. Tinapon na namin ang mga lumang laruan na binili mo. Sabi ni Mama kailangan ng bata ng mga bagong gamit na hindi galing sa nakaw na pera. At bago ko malimutan, inilabas ni Clarice ang isang maliit na brown envelope at itinapon ito sa paanan ni Liza. Pinabibigay ni Adrian, ang huling ugnayan nyo. Nanginginig na pinulot ni Liza ang sobre. Binuksan niya ito at halos tumigil ang kanyang mundo. Ito ay isang legal na dokumento para sa annulment ng kanilang kasal, kasama ang isang restraining order na nagbabawal kay Liza na lumapit sa loob ng 50 metro kay Nina o sa kahit sinong miyembro ng pamilya Mendoza. Ngunit hindi yon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa ilalim ng mga dokumento, may isang maliit na post-it note na may sulat kamay ni Adrian. I'm sorry, Liza. I changed all the passwords. Don't try to call me again. This is for the best. Protect yourself because I can't protect you anymore. Nalukot ni Liza ang papel sa kanyang kamao. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa kay Adrian ay tuluyan ng naputol. Hindi lang siya ninakawan ng pera at anak. Ninakawan din siya ng pagkakataong magpaliwanag. Tumingala si Lisa kay Clarice, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang mapanganib na katahimikan. Sabihin mo sa kuya mo at sa nanay mo, salamat. Salamat dahil ginawa niyo itong madali para sa akin. Wala na akong dahilan para maawa sa inyo. Pinaharurot ni Clarice, ang sasakyan iniwan si Liza sa gitna ng usok at alikabok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yumuko si Liza. Binuksan niya ang kanyang lumang bag at hinanap ang isang maliit na susi na kinuha niya mula sa mansyon kagabi bago siya lumabas. Isang susi sa isang maliit na kahon na itinago ni Pilar sa loob ng maraming taon. Ang susing yon ang magiging simula ng kanyang paghihigante. Ang gabi ay tila isang itim na kumot na bumabalot sa dambuhalang mansyon ng mga Mendoza. Para kay Liza, ang bawat sulok ng bakurang ito ay pamilyar. Ngunit na yon, pakiramdam niya ay isa siyang estrange na nagtatangkang pasukin ang isang kuta ng kaaway. Alam niyang pinalitan na nila ang lock ng main doors, ngunit may isang maliit na pinto sa gilid ng garden, ang pintong madalas niyang gamitin kapag galing siya sa pamamalengke ng madaling araw. Na madalas ay nakakaligta ang ilok ng mga security guard. Hawak ang maliit na susi na kinuha niya sa study room ni Pilar noong gabing pinalaya siya dahan-dahang pumasok si Liza. Ang tibok ng kanyang puso ay tila tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Alam niyang delikado ang ginagawa niya. Sa ilalim ng restraining order, maari siyang ipakulong sa oras na mahuli siya. Ngunit may isang bagay na hindi niya maaring iwanan ang kanyang dignidad at ang tanging alaala ng kanyang yumaong kapatid. Dumaan siya sa kusina kung saan ang amoy ng mamahaling kape ay nananatili pa rin sa hangin. Pag-akyat niya sa ikalawang palapag, huminto siya sa tapat ng kanyang dating silid. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya at halos madurog ang kanyang puso sa nakita. Ang kaniyang mga gamit ay wala na. Ang mga portrait nila ni Adrian sa dingding ay tinanggal na nag-iwan lamang ng mga puting marka sa wallpaper. Ngunit sa gitna ng silid, may isang tumpok ng mga basura na nakatakdang itapon sa susunod na araw. Sa ibabaw ng tumpok nakita niya ang isang maliit na kulay rosas na damit, ang paboritong bestido ni Nina na binili niya nung kaarawan ng bata. Dahan-dahan itong pinulot ni Liza. Inilapit niya ang damit sa kanyang mukha at huminga ng malalim. Amoy bata pa rin ito. Amoy baby powder at gatas.
Isang luhang mainit ang pumatak sa tela. Ito ang golden moment na nagpapaalala sa kanya kung bakit siya nareto. Hindi siya pagnanakaw. Binabawi niya ang buhay na pilit nilang binubura. Patawarin mo ako, Nina. Hindi ka pababayaan ni nanay. Bulong niya sa dilim. Itinago niya ang damit sa loob ng kanyang jacket at nagtuloy sa pinaka-importanteng bahagi ng kanyang misyon, ang study room ni Senyora Pilar. Ang silid na ito ay ang sentro ng kapangyarihan ni Pilar. Dito ginagawa ang lahat ng transaksyon ng ospital at ng foundation. Alam ni Liza na may isang drawer si Pilar na palaging nakakunci, isang drawer na kahit si Adrian ay hindi pinapayag ang buksan. Gamit ang susing kinuha niya, pilit na binuksan ni Liza ang drawer. Clack! Bumukas ang drawer at tumambad. Sa kanya ang ilang mga lumang folder. Ngunit sa pinakailalim, may isang maliit na kahon na pelus. Binuksan ito ni Liza at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ay may isang gintong singsing na may kakaibang disenyo, isang disenyong pamilyar sa kanya. Ito ang singsing ng kanyang kapatid na si Elena. Ang singsing na suot nito bago ito pumanaw sa isang aksidente 8 taon na ang nakakaraan. Bakit ito nasa kay Pilar? Tanong ni Liza sa sarili habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi lang singsing ang nandoon. May mga liham din na nakatali ng laso. Mabilis na binasa ni Liza ang isa sa mga ito. Ang sulat ay galing sa isang lalaking naggangalang. Mateo, ang lalaking sinasabing ama ni Nina. Ayon sa liham, meron siyang iniwang trust fund para sa anak nila ni Elena at ang orihinal na titulo ng lupa kung saan nakatayo ang Mendoza Medical Center ay nakapangalan sa pondong yon. Naramdaman ni Liza ang isang malamig na kilabot sa kanyang batok. Ang pamilya Mendoza ang ospital, ang lahat ng karangyaan nila ay nakatayo sa isang punda, siyang ninakaw nila sa isang batang mamatay-matay sa gutom noon. At ang batang yon ay si Nina. Napakalaki ng kasinungalingang ito. Hindi lang siya basta adoptive mother ni Nina. Siya ang tanging buhay na kamag-anak ng batang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng ito. Si Pilar ay hindi isang tagapagligtas. Siya ay isang mga agaw. Kaya pala takot na takot kang makuha ko si Nina, bulong ni Liza habang mabilis na isinisilid ang mga liham at ang singsing sa kanyang bag. Dahil kapag nalaman ko ang totoo, guguho ang kaharian mo. Biglang bumukas ang mga ilaw sa buong silid. Nasilo si Liza sa liwanag at mabilis siyang lumingon sa pinto. Nakatayo dun si Senyora Pilar, nakasuot ng kanyang mamahaling nightgown, hawak ang isang tungkod. Sa likod niya ay 2 armadong security guard. Ang mukha ng matanda ay walang anumang emosyon maliban sa isang nakakatakot na ngiti ng tagumpay. Sabi ko na nga ba babalik ka, Liza? Ang mga magnanakaw ay palaging bumabalik sa pinangyarihan ng krimen. Sabi ni Pilar, ang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Hindi ako magnanakaw, Pilar. Ninakaw niyo ang buhay ng kapatid ko. Ninakaw niyo ang kinabukasan ni Nina. Sigaw ni Liza habang mahigpit na hawak ang kanyang bag. Sino ang maniniwala sa iyo? Pang-uuyam ni Pilar. Isang babaeng pinalayas dahil sa pagnanakaw. Isang inang hindi karapat-dapat ayon sa batas. Tingnan mo ang sarili mo, Liza. Mukha kang isang desperadong kriminal. Lumingon si Pilar sa mga guard. Tawagan ng pulis. Sabihin ninyo may pumasok na magnanakaw sa loob ng mansyon at nanakit sa akin. At siguraduhin ninyong hindi makakalabas ang bag na yan sa silid na ito. Sa sandaling iyon narinig ni Liza ang mga yapak na papalapit. Si Adrian. Pumasok ang asawa niya sa silid, gulat na gulat nang makita siya. Liza, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Adrian, tingnan mo ito. Ang nanay mo ite, nago niya ang katotohanan tungkol kay Nina. Sigaw ni Liza, umaasa na kahit sa huling pagkakataon ay panigan siya nito. Ngulit bago pa man makalapit si Liza kay Adrian, mabilis na humarang si Pilar.
Adrian, huwag pang makinig sa kanya. Pumasok siya rito para nakawan tayo muli. Tingnan mo, hawak niya ang mga papeles ng foundation. Gusto niyang sirain ang ospital. Tumingin si Adrian sa bag ni Liza pagkatapos ay sa kanyang ina. Ang kanyang pag-aalinlangan ay panandalian lamang. Yumuko siya at iniwas ang tingin. Liza, bakit mo ba ito ginagawa, La? Ang lumalala ang sitwasyon mo. Ibigay mo na ang bag na yan kay Mama. Nang hina ang mga tuhod ni Liza, ang lalaking mahal niya ay mas piniling maniwala sa kasinungalingan kaysa sa kanyang asawa. Ngunit sa halip na sumuko, isang kakaibang lakas ang bumangon sa kanya. Hindi ko ito ibibigay, Adrian, dahil ito na lang ang tanging paraan para malaman ni Nina kung sino talaga siya, sabi ni Liza. Sa isang mabilis na pagkilos, itinulak ni Liza ang isang malaking flower vase sa direksyon ng mga guard at tumakbo patungo sa veranda ng study room. Ang veranda ay nakaharap sa malaking garden. Hulihin niyo siya, sigaw ni Pilar. Tumalon si Liza mula sa ikalawang palapag patungo sa malalambot na halaman sa ibaba. Masakit ang kanyang paa sa pagbagsak, ngunit hindi siya huminto. Tumakbo siya sa gitna ng dilim, sa gitna ng mga flash ng flashlight ng mga guard na humahabol sa kanya. Nakalabas siya sa maliit na pinto sa garden at mabilis na sumakay sa isang naghihintay na taxi na tinawagan niya bago pumasok. Habang humaharurot ang taxi, palayo sa mansyon lumingon si Liza. Nakita niya ang anino ni Pilar sa veranda nakatingin sa kanya. Hawak ni Liza ang bag na naglalaman ng mga lihim ng mga Mendoza. Alam niyang simula na ito ng isang madugong labanan. Ngunit habang hinahawakan niya ang singsing ng kanyang kapatid, alam ni Liza na hindi na siya mag-iisa. Lalaban tayo, Elena. Lalaban tayo para kay Nina. Bulong niya habang ang taxi ay nawawala sa madidilim na kalsada ng Cebu. Ang loob ng simbahan ng Stono Niño sa labas ng lungsod ay tahimik at amoy kandila. Ito ang lugar kung saan palaging nagpupunta si Liza kapag mabigat ang kanyang loob. Ngunit ngayon, hindi lang dasal ang kanyang dala. Hawak niya ang mga liham na kinuha niya mula sa mansyon, ang mga piraso ng katotohanang unti-unting bumubuo sa isang madilim na larawan. Liza, matagal na kitang hinihintay. Ang mahinang boses ni Padre Jose ay bumasag sa katahimikan. Ang matandang pari ay ang dating administrador ng foundation ng mga Mendoza bago siya pinagretiro ni Senyora Pilar 5 taon na ang nakakaraan. Naupo si Liza sa tabi ng pari, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalabas ang gintong singsing at ang mga liham. Padre, sabihin niyo sa akin ang totoo. Sino ba talaga si Nina at ano ang kinalaman ng kapatid kong si Elena sa pamilya Mendoza? Huminga ng malalim si Padre Jose, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Tiningnan niya ang singsing at hinawakan ito ng may paggalang. Ang singsing na ito, pag-aari ito ni Mateo. Si Mateo ay isang matalinong abogado na nagtrabaho para sa parokya at sa pamilya Mendoza 8 taon na ang nakakaraan. Mateo? Pag-ulit ni Liza. Si Mateo at ang kapatid mong si Elena ay lihim na nagpakasal, Liza. Hindi niyo alam dahil natatakot si Mateo sa impluensya ni Senyora Pilar. Nung panahong yon, nadiskubre ni Mateo na ginagamit ni Pilar ang pondo ng simbahan at ng ospital para bumili ng mga lupain sa sarili niyang pangalan. Balak ni Mateo na isumbong ito sa arsobispo. Tumigil ang tibok ng puso ni Liza. Anong nangyari? Bago pa man, makapagsalita si Mateo na aksidente ang kanyang sasakyan. Sabi ng pulis, nawala ng preno. Namatay siya sa lugar na iyon. Pagkalipas ng ilang buwan, pumanaw din si Elena dahil sa komplikasyon sa panganganak. Ang panganganak kay Nina. Napatakip ng bibig si Liza. Ang kanyang kapatid, ang kanyang Elena, ay hindi namatay sa simpleng sakit. Namatay siya sa gitna ng isang digma ang hindi niya alam. Kinuha ni Senyora Pilar ang bata, patuloy ni Padre Jose. Pinalabas niya na ang bata ay isang mamatay-matay na ulila na kinahabagan niya. Ngunit ang totoo, kinuha niya si Nina para kontrolin ang tanging tagapagmana ni Mateo.
Ang lupang kinatatayuan ng Mendoza Medical Center ay hindi pag-aari ng mga Mendoza Liza. Iyon ay bahagi ng trust fund na iniwan ni Mateo para sa anak nila ni Elena. At ayon sa huling testamento ni Mateo, kung wala na sila ni Elena, ang tanging legal na guardian na dapat humawak ng pondong yon ay ikaw ang kapatid ni Elena. Naramdaman ni Liza ang isang matinding galit na bumubulwak sa kanyang dibdib. Ang lahat ng pagpapakumbaba niya, ang lahat ng pang-aalipusta na tiniis niya sa loob ng 8 taon, lahat ng yon ay bahagi ng isang masamang plano. Pinakasalan siya ni Adrian. Hindi dahil sa mahal siya nito, kundi dahil kailangan siyang panatiliing malapit ni Pilar upang masiguro na hindi niya malalaman ang katotohanan tungkol kay Nina. Kaya pala tinanggap nila ako sa pamilya kahit mahirap lang ako. Bulong ni Liza ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi dahil sa charity nila, kundi dahil ako ang tanging banta sa kanilang kayamanan. Liza, mag-ingat ka, babala ni Padre Jose. Si Pilar ay walang ititira kapag naramdaman niyang nanganganib ang kanyang danggal. Na yung hawak mo na ang mga papeles, ikaw na ang pinakamalaking kaaway niya. Hindi na ako natatakot, Padre, sabi ni Liza habang tumatayo at tinitingnan ang estatwa ng Santo Niño. 8 taon kong ibinigay ang buhay ko sa kanila. Hinayaan ko silang tapakan ng pagkatao ko. Pero ang gamitin ng kapatid ko at ang nakawin ng kinabukasan ng sarili kong pamangkin, hinding-hindi ko mapapatawad yon. Lumingon si Liza sa pare. May kopya pa ba kayo ng testamento? Tumango si Padre Jose at iniabot ang isang lumang folder na nakatago sa ilalim ng kanyang kapa. Itinago ko ito sa loob ng maraming taon naghihintay ng tamang panahon. Gamitin mo ito, Liza. Ibalik mo ang hustisya para kay Elena at Mateo. Lumabas si Liza ng simbahan, bit-bit ang katotohanang wawasak sa pamilya Mendoza. Ngunit habang naglalakad siya sa sementeryo patungo sa kalsada, nakita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan. Bumaba si Adrian mula sa sasakyan. Mukha siyang pagod. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Liza, kailangan nating mag-usap, sabi ni Adrian habang papalapit sa kanya. Wala na tayong dapat pag-usapan, Adrian, malamig na sagot ni Liza. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung sino si Nina. Alam ko na kung paano niyo niloko ang kapatid ko. Napatigil si Adrian. Ang kaniyang muka ay namutla. Liza, makinig ka. Hindi ko alam ang lahat ng detalye. Sinunod ko lang ang gusto ni Mama para protektahan ka. Sinabi niya na kung hahayaan ko siyang hawakan ng sitwasyon, hindi ka madadamay sa gulo ni Mateo. Protektahan ako. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Liza kay Adrian. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sementeryo. Pinrotektahan mo ang sarili mo, pinrotektahan mo ang posisyon mo sa ospital habang ang asawa mo ay ginagawang katatawanan ng nanay mo? Alam mo bang si Nina ay pamangkin ko? Alam mo bang ninanakawan niyo ang sarili niyang pamilya? Liza, please, ibigay mo sa akin ang mga papeles. Pag-uusapan natin ito ni Mama. Aayusin natin ito, pakiusap ni Adrian ang kanyang boses ay nanginginig. Wala nang natin, Adrian, sabi ni Liza habang itinataas ang folder. Mula ngayon ako na ang legal guardian ni Nina at sisiguraduhin kong sa bawat sentimong ninakaw niyo may katumbas na luha at kahihiyan na babalik sa inyo. Tumalikod si Liza at naglakad palayo iniwan si Adrian na nakatayo sa gitna ng mga puntod. Alam ni Liza na ang digmaang ito ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang kawawang asawa. Siya na ang nanay ni Nina at siya ang magpapabagsak sa tor ng mga Mendoza. Ang bawat pintong kinakatok ni Liza sa lungsod ng Cebu ay tila kusang sumasara bago pa man niya mabigkas ang kanyang pangalan. Sa loob ng 1 linggo, sinubukan niyang mag-apply sa 5 iba't ibang kumpanya ng accounting at audit, ngunit ang lahat ay may iisang sagot. Pasensya na, Miss Mendoza, ngunit nakatanggap kami ng tawag mula sa pamunuan ng Mendoza Medical Center.
Ang kapangyarihan ni Senyora Pilar ay tila isang malaking galamay na bumabalot sa buong syudad. Hindi sapat kay Pilar na palayasin si Liza. Gusto niya itong makitang namamalimos sa kalsada na wala ng dangal at tuluyang mawala ng boses. Gusto mo akong gutumin, Pilar. Gusto mo akong pasukuin. Bulong ni Liza habang naglalakad sa ilalim ng matirik na araw. Ang kanyang huling pera ay halos paubos na at ang kanyang tinituluyan ay nagbabanta ng magpaalis sa kanya kung hindi siya makakabayad sa susunod na 2 araw. Ngunit ang gutom ay hindi ang pinakamalaking takot ni Liza. Ang kanyang puso ay nanginginig. Sa tuwing naalala niya ang impormasyong nakuha niya mula sa isang dating kasambahay sa mansyon, nalihim na nakikipag-ugnayan sa kanya. Ma'am Liza, nag-aayos na po sila ng gamit ni Nina. Ang sabi ng kasambahay sa kanya sa tilpon. Narinig ko po si Senyora Pilar na kausap ang isang travel agent. Dadalhin po nila ang bata sa Amerika sa susunod na linggo. Doon na raw po siya mag-aaral. Napatigil si Liza sa gitna ng kalsada. Amerika alam niyang kapag nadala si Nina sa ibang bansa, mawawala na siya ng pagkakataong mabawi ang bata. Gagamitin ni Pilar ang kanyang koneksyon at kayamanan para tuluyang ibaon ang katotohanan. Ang paglipad ni Nina ay ang huling pako sa kabaong ng katarungang ipinaglalaban ni Liza. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, nagpunta si Liza sa parke malapit sa paaralan ni Nina. Alam niyang labag ito sa restraining order, ngunit kailangan niyang makita ang bata. Mula sa malayo, nakita niya ang pamilyar na itim na SUV ng mga Mendoza. Bumaba si Nina kasama si Pilar. Ang bata ay mukhang malungkot, walang sigla ang kanyang mga mata. Habang naglalakad sila patungo sa playground, biglang nadapa si Nina. Ang kanyang tuhod ay nagkasugat at nagsimulang dumugo. Nanay! Iyak ni Nina, ang kanyang maliit na boses ay puno ng sakit. Ang tinatawag niya ay si Liza. Gusto ni Liza na tumakbo. Gusto niyang yakapin ang bata, hipan ang sugat nito at sabihing narito lang siya. Unit bago pa siya makakilos, nakita niya ang reaksyon ni Pilar. Sa halip na buhatin o alwin ng bata, mariin itong hinawakan ni Pilar sa braso at pinatayo. Tumigil ka sa pag-iyak, Nina, isang Mendoza ka, huwag kang mag-inarte. Ang malamig na boses ni Pilar ay umabot sa pandinig ni Liza. At huwag mong babanggitin ang pangalang yan. Wala ka ng nanay. Ang nanay mo ay isang kriminal na iniwan ka. Hindi po totoo yan. Mahal ako ni nanay. Sigaw ni Nina sa gitna ng kiyak. Isang mabilis na yugyog ang ibinigay ni Pilar sa bata. Sinasagot mo na ako. Gusto mo bang hindi na kita ipakain, halika rito? Kinaladkad ni Pilar ang bata pabalik sa sasakyan. Ang bawat hagulhol ni Nina ay tila isang saksak sa kaluluwa ni Liza. Nakatago siya sa likod ng isang malaking puno, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng kahoy sa sobrang galit. Ang mapanlinlang na diablo ay hindi lang nagnanakaw ng pera. Unti-unti nitong pinapatay ang emosyonal na katinuan ng isang musmos na bata. Nang makalis ang sasakyan, napaupo si Liza sa damuhan. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Doon niya napagtanto na hindi sapat ang mga dokumento ni Padre Jose. Ang legal na labanan ay matagal at wala siyang oras. Kailangan niyang kumilos ng mabilis bago pa tuluyang mawala si Nina. Nagpunta si Liza sa isang maliit na internet cafe at tinawagan si Maria, ang auditor na kaibigan niya. Maria, kailangan ko ng tulong mo. Ang boses ni Liza ay puno ng determinasyon. Alam kong natatakot ka kay Pilar, pero ito na lang ang tanging paraan. Kailangan nating pasukin ang backdoor ng financial system ng ospital. Alam kong may mga ghost patients at peking charity records doon. Yon ang ginagamit ni Pilar para ilabas ang pera mula sa trust fund ni Nina patungo sa sarili niyang account. Liza, delikado iyan. Kapag nahuli tayo, pareho tayong makukulong, sagot ni Maria. Ang boses ay nanginginig. Maria, kukunin nila si Nina. Dadalhin nila siya sa Amerika sa susunod na linggo. Kapag nangyari yon, wala na tayong magagawa.
Maati mo ba na makitang lumalaki ang bata sa ilalim ng kamay ng isang babaeng pumatay sa mga magulang niya? Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, bumuntong hininga si Maria. Sige, magkita tayo sa lumang warehouse sa Mandaue mamayang gabi. Ibibigay ko sa iyo ang access codes. Pero Liza, mag-ingat ka. May mga mata si Pilar kahit saan. Habang naghahanda si Liza para sa pakikipagkita kay Maria, isang text message ang natanggap niya mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ginagawa mo, Liza. Huwag mong ituloy ang plano mo kung gusto mo pang makitang buhay ang bata. Ang Amerika ay isang malayong lugar, maraming pwedeng mangyari sa gitna ng karagatan. Nabitawan ni Liza ang kanyang phone. Ang banta ay malinaw. Si Pilar ay hindi lang isang galamay. Siya ay isang mangangaso na alam ang bawat galaw ng kanyang biktima. Ngunit sa halip na matakot ang galit ni Liza ay nag-alab na tila apoy. Sige Pilar, itaya na natin ang lahat. Kung kailangang sunugin ko ang buong mundo mo para lang mabawi ang anak ko, gagawin ko. Samantala sa loob ng opisina ng kanyang abogado, nakangiti si Senyora Pilar habang pinipirmahan ang huling papeles para sa guardianship at departure ni Nina. Siguraduhin na sa Martes ay nasa eroplano na ang bata. Utos ni Pilar sa abogado. At tungkol kay Liza, wag niyo na siyang hayaang makalapit pa. Kung kailangang mawala siya ng tuluyan, gawin ninyo. Ayoko ng anumang sagabal sa huling hakbang ng aking plano. Ang orasan ay mabilis na tumatakbo, ang labanan sa pagitan ng isang inang walang kahit ano at isang jablong, may lahat ng kapangyarihan ay umabot na sa punto na wala ng balikan. Ang loob ng lumang warehouse sa Mandaue ay malamig at amoy kalawang. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng isang laptop na nakapatong sa isang lumang kahon ng kahoy. Sa labas, ang ingay ng ulan sa bubong na yari sa yero ay nagsisilbing tabing para sa kanilang lihim na pagkikita. Nanginginig ang mga daliri ni Maria habang tinatype ang access codes sa financial server ng Mendoza Medical Center. Si Liza ay nakatayo sa likuran, niya ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid sa bawat numerong lumalabas sa screen. Dito sa mundong ito ng mga debit at credit, muling nabubuhay ang galing ni Liza bilang isang finance manager. Liza, tignan mo ito, bulong ni Maria, ang kanyang boses ay halos mawala sa ingay ng ulan. Mayroong isang folder na nakatago sa ilalim ng charity maintenance fees. Pero ang mga transaksyon dito ay hindi para sa gamot o sa mga pasyente. Binuksan ni Maria ang file at tumambad sa kanila ang isang lista ng mga offshore bank accounts sa Cayman Islands at Singapore. Ang bawat transfer ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso at ang lahat ng ito ay may isang pirma Senyora Pilar Mendoza. Ang Nina Trust Fund, bulong ni Liza habang binabasa ang mga dokumento. Ginamit nila ang pangalan ng bata para mag-apply ng malalaking loan sa bangko gamit ang lupa ng ospital bilang collateral. At ang perang nakuha sa loan, inilipat nila sa mga accounts na ito. Ibig sabihin balak ni Pilar na ubusin ang pondo bago pa man malaman ng sinuman na si Nina ang tunay na may-ari ng lupa, paliwanag ni Maria. At kapag naubos na ang pera, balak nilang ideklara na bankrupt ang foundation para wala nang makuha ang bata. Ang pagdadala kay Nina sa Amerika, hindi yon para sa pag-aaral. Yon ay para ilayo ang bata sa anumang investigasyon dito sa Pilipinas. Naramdaman ni Liza ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ginamit ni Pilar ang kanyang posisyon sa simbahan at ang kanyang imahe bilang madre de pamilya para gawin ang isa sa pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng lungsod. At ang biktima ay ang sarili niyang apo-apohan. Kailangan nating i-download ang lahat ng ito, Maria, sabi ni Liza. Ang mga audit trail ang mga IP address kung saan galing ang mga transfers at ang mga peking pirma ni Mateo na ginamit nila para ilipat ang titulo ng lupa. Mabilis, Liza. Merong alert ang system kapag may nag-access ng mga files na ito sa labas ng office hours. Babala ni Maria. Habang tumatakbo ang progress bar ng download,
Naramdaman ni Liza ang tensyon sa loob ng warehouse. Ang bawat segundo ay tila isang oras. 60%, 75%, 90%, tapos na, sabi ni Maria sabay hugot ng USB drive. Mayroon na tayong ebidensya, Liza. Sapat na ito para ipakulong si Pilar at bawiin ang lahat ng kanyang kinuha. Ngunit bago pa man sila makatayo, biglang bumukas ang malaking pinto ng warehouse. Ang liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan ay sumilaw sa kanila. Isang grupo ng mga armadong lalaki na nakasuot ng barong ang pumasok, pinangungunahan ng head of security ng mga Mendoza. Miss Maria Senora Pilar is very disappointed in you. Ang boses ng security head ay malamig at puno ng banta. Iniisip niya na matalino ka, pero mukhang mas nanaig ang utang na loob mo sa isang magnanakaw. Wala kaming ginagawang masama, ang katotohanan lang ang hinahanap namin. Sigaw ni Liza habang pilit na itinatago ang USB drive sa loob ng kanyang jacket. Ang katotohanan ay kung ano ang sasabihin ng senyora, sagot ng lalaki. Ibigay niyo sa amin ang laptop at ang USB at baka hayaan namin kayong umalis ng buhay. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na itinulak ni Liza si Maria patungo sa isang maliit na lagusan sa likod ng mga lumang kahon. Tumakbo ka na, Maria. Dalhin mo ang USB kay Padre Jose. Huwag kang lilingon. Paano ka, Liza? Tanong ni Maria, ang mga mata ay puno ng luha. Kaya ko ang sarili ko. Takbo! Nagkaroon ng habulan sa loob ng madilim na warehouse. Ginamit ni Liza ang kanyang kabisaduhan sa lugar para iligaw ang mga guards. Itinumba niya ang mga sako ng bigas at mga lumang kagamitan para harangan ang daan. Ngunit sa huli, nasulok siya sa isang dulo ng warehouse na walang labasan. Wala ka nang natatakbuhan, Liza? Sabi ng security head habang papalapit sa kanya. Ngunit bago pa man siya mahawakan narinig ang malakas na sirena ng pulis sa labas. Ang mga guards ay nagkanya-kanyang takbo para tumakas. Isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng pinto at bumaba si Adrian. Adrian? Gulat na tanong ni Liza. Liza, halika na, sumakay ka na. Sigaw ni Adrian, ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagsisisi. Sumakay si Liza sa sasakyan at mabilis na humarurot si Adrian palayo sa warehouse. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay tila isang pader sa pagitan nilang dalawa. Bakit mo ito ginagawa, Adrian? Tanong ni Liza habang hinihingal. Akala ko ba ay panig ka sa nanay mo? Nakita ko ang mga travel documents ni Nina Liza, sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay nanginginig. Sinabi ni Mama na bakasyon lang yon, pero nakita ko ang one-way ticket at ang mga papeles para sa adoption ng isang pamilya sa Amerika. Ibebenta niya si Nina Liza. Ibebenta niya ang sarili nating anak. Naramdaman ni Liza ang isang malamig na takot. Si Pilar ay mas malala pa sa isang magnanakaw. Siya ay isang halimaw na walang kaluluwa. Kailangan nating iligtas si Nina, Adrian, sabi ni Liza. Iyon ang balak ko. Pero Liza, may masamang balita, sabi ni Adrian habang nakatingin sa kalsada. Nalaman na ni Mama na si Maria ang tumulong sa'yo. Pag-alis natin sa warehouse, may mga tao na siyang ipinadala sa bahay ni Maria. Napahawak si Liza sa kanyang bag. Ang USB, ang ebidensya, at ang buhay ni Maria ay nasa malaking panganib. Si Pilar ay nagsimula na sa kanyang paglilinis. Dadalhin kita sa pantalan, sabi ni Adrian. Kailangan mong lumayo muna sa Cebu. Pumunta ka sa Bohol, dun sa lumang bahay niyo. Dun ka ligtas habang inaayos ko ang lahat dito. Hindi ako aalis nang wala si Nina, giit ni Liza. Liza, makinig ka sa akin sa huling pagkakataon, pakiusap ni Adrian. Kapag nahuli ka nila ngayon, wala nang magliligtas kay Nina. Pumunta ka sa Bohol, hanapin mo ang mga orihinal na titulo na sinasabi ni Padre Jose. Yon ang huling alas natin. Ako ang bahala kay Nina rito, pangako. Habang papalapit sila sa pantalan, nakita ni Liza sa kanyang rear view mirror ang dalawang sasakyan na humahabol sa kanila.
Ang gabi ng pagtakas ay naging simula ng isang karera para sa buhay at katarungan. Cliffhanger naiwan si Liza sa barko patungong Bohol habang pinapanood si Adrian na hinarang ng mga tauhan ni Pilar sa pantalan. Hindi niya alam kung makakaligtas ang asawa o kung makakarating si Maria kay Padre Jose. Ang amoy ng dagat at ang sariwang hangin ng Bohol ay sumalubong kay Liza pagbaba niya sa pantalan ng Tagbilaran. Ngunit sa likod ng kapayapa ang hatid ng kanyang probinsya, ang kanyang puso ay mabigat na tila may nakadagang bato. Ang huling imahe ni Adrian na hinarang ng mga itim na sasakyan sa pantalan ng Cebu ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi siya tumigil sa lungsod. Sumakay siya sa isang lumang bus patungo sa kanilang maliit na bayan kung saan nakatayo ang kanyang kinalakihang bahay. Ito ang bahay na iniwan nila ni Elena 8 taon na ang nakakaraan upang makipagsapalaran sa Cebu. Ngayon, bumalik siya, hindi bilang matagumpay na anak, kundi bilang isang sugatang mandirigma na naghahanap ng huling sandata. Pagdating sa tapat ng kaniyang lumang tahanan, sinalubong siya ng katahimikan. Ang bakod na kahoy ay nababalutan na ng mga baging at ang mga bintana ay tila mga matang nakapikit sa loob ng maraming taon. Pagpasok ni Liza ang amoy ng alikabok at tuyong dahon ay pumuno sa kanyang pang-amoy. Sa bawat hakbang niya sa lumang sahig na tila naririnig niya ang tawanan nila ni Elena noong mga bata pa sila. "Elena, narito na ako," bulong ni Liza sa hangin. "Tulungan mo ako. Ipakita mo sa akin kung nasaan ang huling pag-asa natin." Naupo si Liza sa gitna ng sala pagod na pagod. Sa loob ng ilang oras, hinalugog niya ang bawat kabinet, bawat ilalim ng kama, at maging ang mga lumang baul ng kanyang mga magulang. Ngunit wala siyang nakitang kahit anong dokumento. Nagsisimula na siyang mawala ng pag-asa. Baka nagkamali si Padre Jose? O baka nahanap na ito ni Pilar noon pa? Habang nakaupo sa sahig ang kanyang paningin, ay napako sa isang maliit na altar sa sulok ng silid. Nandoon pa rin ang estatwa ng mahal na birhen na pag-aari ng kanyang ina. Naalala ni Liza ang isang kwento ni Elena noon, "Liza, kung may mangyari mang sa akin, tandaan mo na. Ang tunay na kayamanan natin ay hindi nasa bangko, kundi nasa ilalim ng proteksyon ng mahal na ina." Mabilis na lumapit si Liza sa altar. Inangat niya ang estatwa at tiningnan ang ilalim nito, ngunit wala roon. Pagkatapos, napansin niya ang base ng altar isang makapal na kahoy na tila may maliit na siwang. Gamit ang isang kutsil, mula sa kusina, pilit niyang binuksan ang siwang na iyon. Isang maliit na kahon na yari sa lata ang tumambad sa kanya. Sa loob nakabalot sa plastik ang mga dokumentong matagal na niyang hinahanap. Ang orihinal na titulo ng lupa sa Cebu, ang lupang kinatatayuan ng ospital, at ang isang liham mula kay Mateo na may kalakip na DNA test result na nagpapatunay na si Nina ay anak nila ni Elena. Ngunit ang pinaka-importante sa lahat ay ang affidavit of guardianship na pirmado ni Mateo at Elena na nagpapahayag na sa oras ng kanilang pagkamatay, si Liza lamang ang may karapatang magpalaki kay Nina. Niyakap ni Liza ang mga papeles habang humahagulhol ng iyak. Nahanap ko rin kayo." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liza na hindi siya mag-isa sa silid. Tila, naroon ang kanyang kapatid na kang-iti at binibigyan siya ng lakas para sa huling laban. Ang mga dokumentong ito ang wawasak sa kasinungalingang binuo ni Pilar sa loob ng 8 taon. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng pagtunog ng kanyang cellphone. Isang unknown number ang tumatawag. "Liza?" Ang boses sa kabilang linya ay mahina humihingal at tila nasasaktan. Si Adrian. "Adrian, nasaan ka? Anong nangyari?" Tanong ni Liza, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. "Nakaalis ako pero wala na tayong oras." Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Nandito ako sa labas ng ospital. Narinig ko si Mama na kausap ang mga tauhan niya.
Sa Martes ng gabi, sa oras ng Leki ni M59 ng ospital, kukunin nila si Nina at dadalhin sa isang pribadong eroplano patungong Amerika. Gagamitin nila ang gulo ng party para hindi sila mapansin. Napatayo si Liza. Ang Martes ay 2 araw na lang mula ngayon. Liza, kailangan mong bumalik, patuloy ni Adrian. Huwag kang dadaan sa main port. May mga tao si Mama doon. Sumakay ka ng bangka patungong Mactan, susunduin kita. I'm sorry, Liza. Sorry sa lahat ng kaduwagan ko. I'll make it right this time. Kahit buhay ko ang kapalit, hindi ko hahayaang mawala si Nina. Adrian, mag-ingat ka. May hawak na akong ebidensya. Ipapabagsak natin ang kaharian ni Pilar. Sabi ni Liza, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Magkita tayo sa lumang lighthouse sa Mactan, Martes ng madaling araw. Mag-ingat ka, Liza. Mahal kita. At mahal ko ang anak natin. Pinatay ni Adrian ang tawag. Nanatili si Liza sa dilim hawak ang mga papeles na magpapabago sa lahat. Alam niyang ang pagbabalik niya sa Cebu ay parang pagpasok sa lungga ng leon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang maamong tupa. Siya ay isang inang naniningil ng katarungan. At sa Martes, ang banal na kasinungalingan ng pamilya Mendoza ay tuluyan ng magwawakas. Tumingin si Liza sa huling pagkakataon sa kanyang lumang bahay sa Bohol. Kinuha niya ang kanyang bag, isinukbit ang kanyang pag-asa at lumabas sa pintong. Muling nagsasaradala ang lakas ng kanyang nakaraan para harapin ang kanyang kinabukasan. Ang madaling araw sa lumang parola ng Mactan ay nababalutan ng makapal na hamog at amoy ng maalat na dagat. Sa gitna ng dilim, isang maliit na bangka ang dahan-dahang dumaong sa mabatong pampang. Bumaba si Liza, bitbit ang kanyang bag na tila naglalaman ng isang bomba na handang sumabog. Sa ilalim ng anino ng parola, isang lalaki ang naghihintay. Paglapit ni Liza, nakita niya ang mukha ni Adrian sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kanyang flashlight. May pasa ito sa gilid ng labi at ang kanyang barong ay may mansa ng tuyong dugo. Liza, ang boses ni Adrian ay puno ng pait at pagsisisi. Akala ko hindi ka na makakarating. Para kay Nina, Adrian, gagawin ko ang lahat. Matigas na sagot ni Liza. Iniiwas niya ang kanyang tingin sa mga sugat ni Adrian. Hindi pa ito ang panahon para sa patawad. Ito ang panahon para sa pagbawi. Inilabas ni Liza ang mga dokumento mula sa Bohol. Narito ang orihinal na titulo at ang affidavit of guardianship, kasama ang DNA results ni Mateo at Nina. Kapag pinagsama natin ito sa audit records na nakuha ni Maria, wala nang matatakbuhan ang nanay mo. Kinuha ni Adrian ang mga papel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko akalain na ganito kalalim ang ginawa ni Mama. Alam ko na may mga sikreto siya, pero ang nakawa ng sarili niyang apo, ang pumatay sa mga magulang ni Nina sa pamamagitan ng kapabayaan at pandilinlang. Napaupo si Adrian sa isang bato, tinakpan ang kanyang mukha. Patawarin mo ako, Liza. Naging duwag ako. Ang kaduwagan mo ang nagdala sa atin dito, Adrian? Sabi ni Liza, walang halong emosyon. Pero ngayon, kailangan kong malaman hanggang saan ang kaya mong gawin, bukas ang lekinim ng ospital. Doon nila balak itakas ang bata. Doon din natin ilalatag ang sarili nating patibong. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pagkatapos tumayo si Adrian, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi pa nakikita ni Liza noon. Mayroon akong access sa backstage at sa AV room ng event. Ang buong alta sosyedad ng Cebu, ang mga opisyal ng simbahan at ang press ay nandoon. Kapag inilabas natin ang ebidensya sa malaking screen sa gitna ng programa ni Mama, hindi na niya ito maikakaila. Iyon ang plano, sabi ni Liza. Pero kailangan nating masigurado na ligtas si Nina bago tayo gumawa ng eksena. Nasaan siya na yon? Nasa ilalim siya ng bantay ng mga tauhan ni Mama sa mansyon. Bukas ng gabi, diretso siya sa airport mula sa gala. Ang tanging paraan para makuha siya ay sa loob mismo ng event bago sila makaalabas ng hotel ballroom. Naghiwalay sila ng landas matapos ayusin ang mga detalye. Nagtungo si Liza sa isang lihim na apartment kung saan nagtatago si Maria at Padre Jose.
Nang makita niya si Maria na ligtas, nakaramdam si Liza ng kaunting gaan sa loob. Mayroon na tayong lahat, Liza, sabi ni Maria habang ipinapakita ang USB drive. Ang mga wire transfers, ang mga ghost patients, at ang mga pirma ni Pilar na nag-aapruba sa paglilipat ng pondo ni Nina. Handa na ang lahat para sa presentation bukas. Ngunit habang naghahanda sila, bumukas ang telebisyon sa loob ng apartment. Isang breaking news ang lumabas. Nakatayo si Senyora Pilar sa harap ng maraming reporter, nakasuot ng kanyang paboritong perlas. Ang muka ay puno ng pekeng lungkot at kabanalan. Nais ko pong ipaalam sa publiko na ang aming pamilya ay lubos na nasasaktan, pahayag ni Pilar sa harap ng kamera. Ang aming dating manugang na si Liza Mendoza matapos magnakaw sa aming foundation ay tumakas na patungong probinsya at nayon ay itinuturing na isang pugante. Nalaman din namin na may balak siyang kidnapin ang bata para gamitin sa kanyang pang-e-extort sa amin. Nakikipagtulungan na po kami sa mga autoridad para sa kanyang ikalulubog sa batas. Hinihiling ko po ang inyong mga panalangin para sa kaligtasan ng aking apo na si Nina. Nabitawan ni Liza ang basong hawak niya. Ang baso ay nabasag sa sahig, tila ang kanyang pag-asa. Kinuha niya akong kriminal sa harap ng buong bansa, bulong ni Liza. Ang patibong, hindi lang para sa kanya. Gumawa rin siya ng patibong para sa akin. Liza, huwag kang makinig sa kanya, sabi ni Padre Jose. Ito ang huling hininga ng isang taong nalulunod. Ginagawa niya ito para kapag lumitaw ka bukas, walang maniwala sa iyo. Iisipin ng mga tao na ang mga ebidensya mo ay gawa-gawa lang ng isang desperadang kriminal. Tumingin si Liza sa kaniyang mga kamay. Nang inginig ang mga ito, hindi sa takot, kundi sa nag-aalab na galit. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi na niya halos makilala. Ang dating maamong asawa ay wala na. Ang natitira ay isang inang handang sumugod sa apoy. Hayaan mo siyang magsalita, Padre. Sabi ni Liza, ang kanyang boses ay malamig at matalas. Hayaan mo siyang isipin na nanalo na siya. Bukas sa harap ng mga taong pinaglalaruan niya, titiyakin ko na ang perlas na suot niya ay magiging kadena sa kanyang mga kamay. Kinuha ni Liza ang kanyang cellphone at may tinawagan. Adrian, narinig mo ba ang balita, huwag kang magbabago ng plano? Mas maganda ito. Hayaan natin siyang umakyat sa pinakamataas na pedestal para mas masakit ang kanyang pagbagsak. Sa loob ng mansyon ng mga Mendoza, nakangiti si Senyora Pilar habang pinagmamasda ng kanyang sarili sa telebisyon. Ang daling manipulahin ng mga tao, bulong niya. Bukas, pagkatapos ng party, wala na si Nina, wala na si Liza, at ang Mendoza Medical Center ay mananatiling akin. Hindi alam ni Pilar na ang pugante na kanyang hinahamak ay kasalukuyang naghahanda ng kanyang sariling red carpet entrance. Ang gabi ng selebrasyon ay magiging gabi ng paghuhukom. Ang gabi bago ang engrandeng selebrasyon ay tila isang nakabibinging katahimikan bago ang unos. Sa loob ng isang maliit at madilim na silid malapit sa hotel kung saan gaganapin ang kaganapan, nakaupo si Liza sa harap ng isang luma at gasgas na salamin. Ang tanging liwanag ay mula sa isang bumbilya na nagbibigay ng madilaw na anino sa kanyang mukha. Sa kanyang tabi ay ang isang itim na gown, simple ngunit elegante. Ito ang kanyang balute. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Adrian. Liza, nasaan ka na? Ang boses ni Adrian ay nanginginig sa kaba. Nagpadala si Mama ng karagdagang security sa hotel. Bawat entrance ay may lista ng mga bisita at ang press, bawat sulok ay may camera. Kung susubukan mong pumasok sa main door, huhulihin ka nila agad bilang isang fugitive. Huwag kang mag-alala sa akin, Adrian. Malamig na sagot ni Liza habang inaayos ang kanyang buhok. Siguraduhin mo lang na ang USB ay nasa kamay mo na at si Nina, nasaan siya? Nasa Suite 802 siya ngayon kasama ang 2 tauhan ni Mama. Doon siya ihahanda bago ang presentation sa ballroom.
Liza, natatakot ako. Nakita ko ang mga lalaking kinuha ni Mama. Hindi sila basta-basta security. Mukhang handa silang pumatay. Makinig ka sa akin, Adrian, mariing sabi ni Liza. Eto na ang huling pagkakataon natin dalawa. Hindi lang ito para sa akin. Para ito sa anak natin. Kapag hindi natin ito ginawa ngayon, habang buhay tayong magiging bilanggo ng kasinungalingan ng nanay mo. Ipakita mo sa akin na kahit minsan naging ama ka. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos narinig ni Liza ang paghinga ng malalim ni Adrian. Sige, bubuksan ko ang service elevator sa 8:00 ng gabi. Doon ka dumaan. Dadalhin ka nito diretso sa backstage ng ballroom. Pero mag-ingat ka dahil kapag nalaman ni Mama ang ginagawa ko, pareho tayong mawawala. Pinatay ni Liza ang tawag. Tiningnan niya ang kanyang bag, nandoon ang lahat ng siya ang mga liham ni Mateo at ang DNA results. Ito ang mga piraso ng katotohanang matagal nang ibinaon sa lupa at ngayong gabi ang lupa ay muling bubukas. Samantala sa loob ng Suite 802 nakaupo si Nina sa isang malaking upuan. Suot niya ang isang napakagandang puting gown tila isang maliit na prinsesa. Ngunit ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pumasok si Senyora Pilar nakasuot ng kaniyang kulay ubeng gown na puno ng kumikinang na beads. Ang kaniyang perlas ay tila sumasakal sa kaniyang leeg. Nina, tumigil ka na sa pag-iyak? Sabi ni Pilar habang sinusuklay ang buhok ng bata. Pagkatapos ng gabing ito, pupunta na tayo sa isang napakagandang lugar. Maraming mga bagong laruan doon at magkakaroon ka ng bagong pamilya na hindi ka sasaktan. Ayoko po. Gusto ko kay Nanay Liza. Hagulhol ni Nina. Isang mabilis na kilos ang ginawa ni Pilar. Hinawakan niya ng mahigpit ang baba ni Nina, pilit na pinatinggala ang bata. Sinabi ko na sa'yo, wala na ang nanay mo. Namatay na siya sa isang aksidente dahil sa kanyang mga kasalanan. Ako na lang ang pamilya mo, Nina. Kaya sumunod ka sa akin, kung hindi, baka sumunod ka rin sa kanya. Napaatras ang bata sa takot. Ang senyora na dati ay mukhang lola sa kanyang paningin ay isa na ngayong halimaw na may malalamig na mata. Sa ibaba sa Grand Ballroom ng hotel, nagsisimula nang dumating ang mga bisita. Ang tugtog ng violin ay pumupuno sa hangin habang ang mga waiter na may hawak na mamahaling wine ay umiikot sa mga lamesa. Ang mga politiko, mga negosyante at ang mga opisyal ng simbahan ay abala sa pakikipagkwentuhan pinupuri ang kabutihan ng mga Mendoza. Si Adrian ay nakatayo sa isang sulok, hawak ang kanyang tablet na nakakonect sa projector system ng hotel. Pawis na pawis siya at bawat taong dumaan ay tila isang bantay na sumisilip sa kanyang lihim. Biglang naramdaman ni Adrian ang isang kamay sa kanyang balikat. Paglingon niya, nandun ang head of security ng kanyang ina. Dr. Adrian, bakit po kayo nandito sa dilim pinatatawa po kayo ng senyora? Gusto niyang siguraduhin na handa na ang video presentation tungkol sa charity works ng foundation. Sabi ng lalaki, ang kanyang mga mata ay tila nag-iimbestiga. Sige. Susunod na ako. Nauutal na sagot ni Adrian. Habang naglalakad ang guard, palayo tumunog ang kanyang earpiece. Isang anino ang nakita sa service entrance. Sa madilim na pasilyo ng basement, mabilis na naglalakad si Liza. Nakasuot siya ng isang mahabang coat para itago ang kanyang gown. Nakita niya ang service elevator na bumukas ang hudyat ni Adrian. Ngunit bago siya makapasok, isang boses ang pumigil sa kanya. Saan ka pupunta, Miss Mendoza? Lumingon si Liza at nakita ang isa sa mga tauhan ni Pilar. Hawak nito ang isang taser. Hindi na nag-isip si Liza. Gamit ang kanyang bag, hinampas niya ang mukha ng lalaki at mabilis na pumasok sa elevator. Pinindot niya ang backstage button habang naririnig ang sigawan sa labas. Ang elevator ay dahan-dahang umakyat.
Ang bawat floor na nadadaanan ay tila isang hakbang patungo sa kanyang kamatayan o katarungan. Pagdating sa backstage, madilim at puno ng mga props. Nakita niya si Adrian na naghihintay sa anino ng malalaking kurtina. Liza, akala ko huli na ang lahat. Bulong ni Adrian sabay abot ng isang remote control. Nasa system na ang files. Kapag binigyan kita ng signal sa entablado, pindutin mo lang ito. Ang buong presentation ay mapapalitan ng audit records at ng mga dokumento ni Mateo. Nasaan si Nina? Tanong ni Liza ang kanyang boses ay nanginginig sa halong takot at galit. Pababa na sila. Isasama siya ni Mama sa entablado para sa grand finale. Liza, mag-ingat ka. Kapag nagsimula na ang video magkakagulo rito, kailangan mong makuha si Nina sa gitna ng dilim. Tiningnan ni Liza ang ballroom sa pagitan ng mga kurtina. Nakita niya si Senyora Pilar na umakyat sa podium, ang mukha ay nagliliwanag sa ilalim ng mga spotlight. Ang lahat ay pumalakpak. Ang palabas ay nagsisimula na. Ngayong gabi, simula ni Pilar, ang kanyang boses ay puno ng otoridad at pekeng kababaang loob. Ipinagdiriwang natin ang 50 taon ng paglilingkod. At sa gabing ito, nais kong ipakilala sa inyo ang kinabukasan ng Mendoza Medical Center, ang aking apo, si Nina. Bumukas ang pinto sa gilid ng entablado at inilabas si Nina. Ang bata ay mukhang isang manika na walang buhay kinaladkad na mga tauhan ni Pilar. Humigpit ang hawak ni Liza sa remote control. Ang kanyang puso ay tila sasabog. Ito na ang sandali. Ang huling gabi ng pamilya Mendoza ay nagsimula na. Ang loob ng Grand Ballroom ay puno ng liwanag at palakpakan. Sa entablado, nakatayo si Senyora Pilar sa gitna ng spotlight, suot ang kanyang mapaglarong ngiti ng tagumpay. Sa kanyang tabi si Nina ay tila isang maliit na ibon na nakakulong sa isang ginintuang. Hawla nanginginig ang mga balat at nakatitig sa sahig. Ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Pahayag ni Pilar, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid sa pamamagitan ng mga mamahaling speaker. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy ng danggal. Ang aking apo na si Nina ang magdadala ng ating pangalan sa susunod na henerasyon. Para sa kanyang kinabukasan, handa kaming gawin ang lahat. Mula sa madilim na sulok ng backstage, nararamdaman ni Liza ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang hudyat ng digmaan. Tumingin siya kay Adrian na nasa control booth, nakita niya ang kanyang asawa na tumango isang huling signal ng pagkakaisa. At ngayon, patuloy ni Pilar, tunghayan natin ang kwento ng ating foundation. Ang kwento ng tunay na pagkakawanggawa. Bumaba ang malaking screen sa likuran ni Pilar. Namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom, tanging ang liwanag na lamang mula sa projector ang natitira. Ang lahat ng mga mata ay nakapako sa screen, naghihintay ng mga larawan ng mga batang gumaling at mga ospital na naitayo. Ngunit sa halip na video ng charity, isang itim na screen ang lumitaw na may malalaking puting titik ang katotohanan sa likod ng Mendoza Medical Center. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga bisita. Bahagyang lumingon si Pilar, ang kanyang mukha ay nagsimulang magbago mula sa pagkabilib patungo sa kalituhan. Biglang lumitaw sa screen ang mga audit records, ang mga offshore accounts sa Cayman Islands na may pangalan ni Pilar. Kasunod nito ay ang mga orihinal na dokumento ng Nina Trust Fund at ang DNA results na nagpapatunay na si Nina ay hindi isang ulila, kundi ang lehitimong tagapagmana ng lupang kinatatayuan ng ospital. Anong kahipal na nito? Sigaw ni Pilar, pilit na pinapatigil ang mga technician. Patayin niyo ang screen na yon din. Ngunit hindi huminto ang presentation. Sumunod na lumitaw ang isang audio recording, isang boses na pamilyar sa lahat. Boses ni Adrian. Lisa, gawin mo na lang ang gusto ni Mama. Sinabi niya na kung hahayaan ko siyang hawakan, ang sitwasyon hindi ka madadamay sa gulo ni Mateo. Ang lupa ng ospital ay kay Nina, Lisa. Alam ni Mama yan, kaya kanya pinalayas.
Ang bulungan sa loob ng ballroom ay naging isang malakas na ingay ng pagkabigla. Ang mga socialites, mga opisyal ng simbahan at maging ang mga tauhan ng media ay nagsimulang mag-flash ng kanilang mga camera. Ang banal na senyora ay dahan-dahang nahuhubaran sa harap ng kanyang sariling madla. Sa gitna ng kaguluhan lumabas si Liza mula sa likod ng kurtina. Suot ang kanyang itim na gown, naglakad siya patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang tanging pagnanakaw na nangyari sa ospital na ito, Senyora Pilar, ay ang pagnanakaw mo sa kinabukasan ng isang bata, sabi ni Liza habang itinuturo ang screen. Ninakaw niyo ang mga magulang niya, ninakaw niyo ang kanyang mana, at ngayon balak niyo siyang ibenta sa ibang bansa para lamang mapagtakpan ang inyong mga krimen. Sinungaling! Sigaw ni Pilar habang nanginginig ang kanyang kamay na nakahawak sa tungkod. Mga guard, hulihin niyo ang babaeng yan, siya ay isang pugante. Dalawang guard ang sumugod kay Liza, ngunit bago pa man nila siya mahawakan, humarang si Adrian. Lumabas siya mula sa booth at tumayo sa tabi ng kanyang asawa. Tama nama, ang boses ni Adrian ay malakas at puno ng pait. Huwag na nating dagdagan ang mga kasalanan natin. Nareto ang mga pulis. Tinawagan ko na sila bago pa magsimula ang party na ito. Ibinigay ko na rin ang kopya ng lahat ng ebidensya sa National Bureau of Investigation. Napahawak si Pilar sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng otoridad, ay biglang naging mukha ng isang desperadong matanda. Adrian, ang sarili mong ina ipagpapalit mo ako sa babaeng ito? Hindi kita ipinagpapalit sa kanya, ma. Pinipili ko ang katotohanan. Pinipili ko ang anak ko, sagot ni Adrian. Sa sandaling iyon, ang mga pinto ng ballroom ay bumukas at pumasok ang mga operatiba ng pulisya, kasama si Padre Jose at ang auditor na si Maria. Ang mga bisita ay nagkanya-kanyang atras, habang ang mga autoridad ay lumalapit sa entablado. Nakita ni Liza si Nina na nakatayo sa isang sulok umiiyak at natatakot. Hindi na nag-isip si Liza. Tumakbo siya patungo sa bata at niyakap ito ng napakahigpit. Nanay! Nanay! Iyak ni Nina, isinusubsob ang kanyang mukha sa balikat ni Liza. Narito na si nanay anak. Hinding-hindi ka na nila makukuha muli. Pang-ako bulong ni Liza habang dumadaloy ang mga luha ng katarungan sa kanyang mga pisingi. Hinarap ni Liza si Pilar sa huling pagkakataon. Ang matanda ay kasalukuyang binabasahan ng kanyang mga karapatan ng mga pulis. Ang perlas sa kanyang leeg ay tila tuluyan ng naging kadena. Ang dangal na pilit mong pinrotektahan, Pilar, ay naging libingan mo, sabi ni Liza. Ang akala mong outsider na walang laban ang siyang tatapos sa lahat ng iyong kasinungalingan. Biglang natumba si Pilar sa sahig, hinahawakan ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, walang lumapit para tulungan siya ng may pagmamahal. Ang mga tao ay nakatingin lamang mga saksi sa pagbagsak ng isang imperyo na itinayo sa buhangin ng panlilinlang. Sa labas ng hotel, ang mga sirena ng pulis at ang mga flash ng camera ay nagliwanag sa gabi. Habang inilalabas si Pilar sa hotel na nakaposas binuhat ni Liza. Si Nina palabas, sumunod si Adrian, nakayuko. Bitbit ang bigat ng kanyang mga maling desisyon. Ang gabi ng paghupukom ay natapos na. Ang katarungan ay hindi dumating sa pamamagitan ng panalangin lamang, kundi sa pamamagitan ng tapang ng isang inang handang sumugod sa impyerno para sa kanyang anak. Cliffhanger. Habang paalis ng hotel, isang estrangering lalaki ang lumapit kay Liza at nagabot ng isang dokumento. Miss Mendoza, ito ang huling testamento ni Mateo na hindi nahanap ng mga Mendoza. Mayroon pa palang mas malaking sikretong iniwan ng kapatid mo sa Bohol. Lumipas ang mga buwan na tila isang mabilis na agos ng tubig na dahan-dahang naglilinis sa putik ng nakaraan. Ang lungsod ng Cebu na dati ay naging saksi sa kahihiyan ni Liza ay siya ring naging saksi sa kanyang muling pagbangon.
Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Senyora Pilar Mendoza ay nanatili sa mga pahayagan sa loob ng mahabang panahon, isang babala sa lahat na ang bawat turing itinayo sa kasinungalingan ay may takdang oras ng pagguho. Sa loob ng isang malamig at makitid na selda sa City Jail, nakaupo si Pilar Mendoza. Wala na ang kanyang mga perlas, wala na ang kanyang mga mamahaling gown, at wala na rin ang kanyang mga tauhan na handang sumunod sa bawat kumpas ng kanyang daliri. Ang kanyang buhok ay naging puti na, at ang kanyang mga mata ay tila mga binta ng wala ng tanawin. Isang hapon, dumalaw si Liza. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa, dala ang isang maliit na sobre. Nang makita siya ni Pilar, bahagyang kumislap ang galit sa mga mata ng matanda, ngunit agad din itong napalitan ng kawalan ng pag-asa. "Narito ka ba para pagtawanan ako, Liza?" Ang boses ni Pilar ay paos at mahina. "Hindi, Pilar." Payapang sagot ni Liza habang inilalagay ang sobre sa mesa sa pagitan nila. "Narito ako para ibigay sa iyo ang huling hininga ng katarungan. Ang dokumentong yan ay ang huling testamento ni Mateo na nakuha ko sa Bohol. Hindi lang pala pondong iniwan niya para kay Nina. Bago siya mamatay, binili niya ang lumang ancestral land namin sa Bohol at ipinangalan nito sa akin at kay Elena. Balak niyang gawin itong isang community clinic para sa mga mahihirap." Napatitig si Pilar sa sobre. Alam ko ang tungkol sa lupang iyon. Kaya ko gustong kontrolin si Nina para makuha rin ang lupang yon at gawing resort." "Ang kasakiman mo ang pumatay sa lahat ng minahal mo, Pilar," sabi ni Liza. "Pero gusto kong malaman mo na kahit anong gawin mo, hindi mo nakuha ang pinaka-importante, ang pag-ibig ni Nina. Bukas lilipad na kami ni Nina patungong Bohol. Doon namin itatayo ang pangarap ni Mateo at Elena. Ang Mendoza Medical Center, ibinenta na ito ng bangko dahil sa laki ng utang mo, at ang bagong may-ari ay gagawin itong isang pampublikong pasilidad." Tumayo si Liza handa nang umalis. "Hindi kita pinapatawad dahil kailangan mo ito, Pilar. Pinapatawad kita dahil ayokong dalhin ang bigat mo sa bagong buhay ko. Paalam." Sa labas ng bilangguan, naghihintay si Adrian. Mukha siyang pagod, ngunit may isang uri ng kalinawan sa kanyang mga mata na hindi nakita ni Liza noong mag-asawa pa sila. Inabot ni Adrian ang kanyang mga papeles, ang pirmadong annulment at ang waiver ng lahat ng kanyang karapatan sa anumang ari-ariang natitira sa pamilya Mendoza pabor kay Nina. "Liza, handa na ang lahat," sabi ni Adrian. "Ibinigay ko na rin ang lisensya ko sa board. Magbuboluntaryo ako sa isang remote area sa Mindanao. Gusto kong gamitin ang kaalaman ko sa medisina para sa mga taong kinalimutan ng mundo, gaya ng paglimot ko sa konsensya ko noon." "Mabuti yan, Adrian," sagot ni Liza. "Sana sa pagtulon mo sa iba, mahanap mo rin ang sarili mo." "Maaari ko bang makita si Nina bago kayo umalis?" tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. "Nina," tawag ni Liza. Lumabas ang bata mula sa sasakyan at tumakbo patungo sa kanila. Huminto si Nina sa tapat ni Adrian. Sa loob ng ilang sandali, ang mundo ay tila huminto. Dahan-dahang lumuhod si Adrian para pantayan ang bata. "Nina, I'm sorry. Sorry dahil hindi kita naipagtanggol," bulong ni Adrian habang dumadaloy ang kanyang mga luha. Tiningnan siya ni Nina ng matagal, pagkatapos ay dahan-dahang hinawakan ang mukha ng kanyang ama. Sabi po ni nanay, ang mga taong nagsasabi ng totoo ay mabuting tao. "Be a good man po, Daddy." Niyakap ni Adrian ang bata sa huling pagkakataon bago sila naghiwalay. Alam ni Liza na mahaba pa ang proseso ng pagpapatawad at marahil ay hindi na sila muling magiging isang buong pamilya. Ngunit ang mahalaga ay malaya na sila mula sa gapos ng panlilinlang. Bohol pagkalipas ng isang taon. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga burol ng Bohol, nagbibigay ng kulay rosas na liwanag sa bagong gusali ng Elena Mateo Community Clinic. Ang klinik ay puno ng mga pasyenteng nakangiti binabati si Liza habang siya ay dumadaan sa pasilyo. Hindi lang siya ang may-ari ng lugar na ito.
Siya ang kaluluwa nito. Si Nina ay masiglang tumatakbo sa damuhan, kasama ang kanyang mga bagong kaibigan. Ang bata ay wala na ang takot. Sa kanyang mga mata pinalitan ng sigla ng isang batang lumaki sa pagmamahal at katotohanan. Lumapit ang isang lalaki kay Liza, si Mark, ang kanyang kasamahan sa trabaho na noon pa man ay palihim ng humahanga sa kanyang katatagan. Inabutan siya nito ng kape. Mukhang tapos na ang lahat ng appointments natin para sa araw na ito, Dr. Liza. Biro ni Mark. Hindi pa, Mark. Mayroon pa tayong feeding program bukas sa kabilang barangay. Tawa ni Liza. Hanga talaga ako sa'yo. Mula sa pinakamalaking ospital sa Cebu hanggang dito sa maliit na klinik sa probinsya. Hindi ka ba nanghihinayang? Tumingin si Liza sa malawak na tanawin sa dagat na kumikinang at sa kanyang anak na masayang naglalaro. Dito, Mark, hindi ko kailangang magsuot ng perlas para respetuhin ang mga tao. Dito, ang dangal ko ay hindi nakasalalay sa apelido ko, kundi sa dami ng taong natulungan ko. Dito, natagpuan ko ang tunay na Mendoza, ang tunay na pamilya. Huminga ng malalim si Liza, dinadama ang sariwang hangin ng kalayaan. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang martir na asawa patungo sa isang malayang babae ay hindi naging madali. Marami siyang nawala. Marami siyang luha. Ngunit ang bawat luhang yon ay nagdililig sa kanyang bagong buhay. Wala nang lihim, wala nang takot. Sa huling sandali tumingin si Liza sa langit. Tila nakikita niya sina Elena at Mateo magkahawak kamay at nakangiti sa kanya. Isang pangako ang tinupad niya at sa wakas ang banal na kasinungalingan ay napalitan na ng isang banal na kapayapaan. Salamat Elena, salamat Mateo, bulong ni Liza. Kinuha niya ang kamay ni Nina at sabay silang naglakad patungo sa kanilang tahanan. Habang ang bituin ay nagsisimulang magningning sa langit ng Bohol, ang bituin ng kanilang bagong simula. 3 taon na ang nakalipas mula nang huling marinig ang ingay ng iskandalo ng mga Mendoza sa Cebu. Ngayon, ang pangalang Mendoza ay hindi na iniuugnay sa takot at kapangyarihan, kundi sa isang kwento ng pagbabago at katarungan. Sa bayan ng Antequera sa Bohol, ang umaga ay palaging nagsisimula sa tunog ng mga kampana ng simbahan at ang masiglang batian ng mga tao sa palengke. Sa gitna ng luntiang paligid, nakatayo ang Elena Mateo Memorial Clinic. Hindi na ito isang maliit na silid lamang. Isa na itong ganap na pasilidad na nagbibigay ng libreng serbisyo sa mga buntis at mga bata sa buong probinsya. Si Liza Mendoza na mas kilala na ngayon bilang Nanay Liza ng buong komunidad ay nakatayo sa veranda ng kanyang bahay, tinitingnan ang kanyang mga tanim na bulaklak. Ang kanyang mukha ay wala na ang mga linya ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay may kislap na ng kapayapaan na tila isang lawa sa madaling araw. Nanay, tingnan niyo po ang grade ko sa science, sigaw ni Nina habang tumatakbo patungo sa kanya. Si Nina ay 11 taong gulang na ngayon. Matangkad, malusog at may matalinong tingin na nakuha niya sa kanyang amang si Mateo. Nakasuot siya ng kanyang school uniform at sa kanyang leeg ay nakasabit ang gintong singsing ni Elena na ginawa nilang pendant bilang paalala ng kanyang pinagmulan. Napakahusay naman ng anak ko, maugong nasabi ni Liza habang hinahagka ng noo ng bata. Gusto mo bang ipagdiwang natin ito mamayang gabi? Darating si Tito Mark mo, magluluto tayo ng paborito mong pansit. Opo nanay, at sabi po ni Tito Mark, may dala siyang mga bagong libro para sa library ng klinik. Masayang sagot ni Nina bago muling tumakbo sa loob para magpalit ng damit. Napangiti si Liza, si Mark, ang kanyang kasamahan sa klinik ay unti-unti nang naging bahagi ng kanilang buhay. Hindi ito naging mabilis. Hinayaan ni Liza na hilumin ng panahon ang kanyang puso. Ngunit sa bawat pagsuporta ni Mark, sa bawat paggalang nito sa kanyang desisyon, naramdaman ni Liza na ang pag-ibig ay hindi pala dapat nakakasakal ito, ay dapat nagbibigay ng pakpak. Pumasok si Liza sa loob at nakita ang isang sobrang nakapatong sa mesa. Galing ito sa Mindanao. Binuksan niya ito at binasa ang sulat ni Adrian.
Liza, kumusta na kayo ni Nina? Balita ko ay naging regional awardee ang clinic nyo. Karapat-dapat ka sa parangal na yan. Dito sa aming misyon sa Basilan, marami kaming natutulungan. Mahirap, ngunit sa bawat batang magagamot ko, nararamdaman kong unti-unti kong nababayaran ang utang ko sa inyo. Hiling ko ang inyong kaligtasan. Patawarin mo ako kung hanggang dito na lang ang distansya natin, nungit sapat na sa akin na alang kong maligaya kayo. Itinabi ni Liza ang sulat. Wala na siyang galit kay Adrian. Ang karma ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa, kundi tungkol din sa pagtuturo sa atin na maging mas mabuting tao. Si Adrian ay nahanap ang kanyang sariling paraan ng pagtubos. Samantanta narinig ni Liza sa balita na si Senyora Pilar ay pumanaw na sa loob ng correctional facility dahil sa katandaan at sakit sa puso. Namatay itong mag-isa, walang perlas at walang sinumang dumalo sa kanyang libing maliban sa kanyang abogado. Isang malungkot na wakas para sa isang babaeng inakala na ang lahat ng bagay sa mundo ay mabibili ng pera at danggal. Lumabas muli si Liza sa veranda at tumingin sa malawak na asul na langit ng Bohol. Naalala niya ang gabi ng bagyo sa Cebu noong pinalayas siya na walang kahit ano. Inisip niya noon na iyon na ang katapusan ng kanyang mundo. Ngunit mali siya. Yun pala ang simula ng kanyang tunay na buhay. Nanay, tara na po! Baka mahuli tayo sa blessing ng bagong ward. Tawag ni Nina mula sa gate. Sandali lang anak, sagot ni Liza. Kinuha niya ang kanyang bag, tiningnan ang kanyang sarili sa salamin, isang babaeng matatag, marangal at malaya. Hindi na siya ang asawa ng isang Mendoza. Siya si Liza, ang babaeng bumuo ng sarili niyang tadhana. Habang naglalakad sila ni Nina patungo sa klinik, ang sikat ng araw ay tila yumayakap sa kanila. Ang banal na kasinungalingan ay tuluyan ng nabaon sa limot at sa bawat hakbang nila ang tanging naririnig ay ang tibok ng pusong puno ng pasasalamat para sa isang bagong umaga. Ang kwento ni Liza ay tapos na ngunit ang kanyang pamana ay magpapatuloy sa bawat buhay na kanyang nailigtas. Sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi ang pangalang ipinamana sa atin, kundi ang pangalang binuo natin sa pamamagitan ng pag-ibig at katotohanan.